So yun guys, ituro ko na nga sa inyo kung paano natin mabubuksan o ma-open yung USB OTG ng ating Samsung. Itong sa akin ay Samsung A34. So punta lang kayo sa settings and then punta kayo sa about phone. And then software information. Pindutin naman natin ngayon yung build number ng 7 times. At dito hindi pwede ma-screen record yung ating password. So kaya naka-block. Pag na-type nyo na yung password, click OK. And then guys, open na yung inyong developer options. So click nyo lang yung developer options. Kailangan natin dito ma-off ang auto blocker para ma-open natin yung OTG debugging para ma-enable natin siya. Kasi guys, kapag hindi nyo to in-off, hindi nyo ma-open or ma-enable yung OTG debugging ng inyong cellphone. So, kailangan nyo talaga siyang i-off yan. Diba kung mapapansin USB debugging, hindi siya pwedeng i-enable kasi naka-on yung auto blocker. So, ang gawin mo, pindutin mo yung search and then i-search mo dyan yung auto blocker. So, yun guys, tinuturo ko to sa inyo dahil nung ako, sobrang nahirapan talaga ako. And then, ayan guys, yung auto blocker. Pindutin ang auto blocker para ma-disable and then type yung pin nyo. And then tapos yan, click OK. So i-off natin yan. Kailangan nating ma-off yan. At kapag na-off nyo na ang auto blocker, punta ulit kayo sa developer options. And then USB debugging. Enable nyo siya. Click OK. And then guys, ayan. Ibig sabihin yan, open na yung OTG nyo, naka-on na yon. And this time guys, sinaksak ko na yung USB sa cellphone ko na Samsung. And then, punta kayo sa files. Check natin dito kung na-detect ba ng cellphone natin yung USB na sinaksak natin. So yun guys, kung mapapansin nyo, meron siyang nakalagay na USB storage 1. So, ayan yung USB ko. So, na-detect ng ating Samsung. So, ibig sabihin talagang open na yung ating OTG. Pwede na tayong mag-transfer ng files or ng image o video pa man yan. Kasi guys, susubukan natin talaga para malaman nyo na gumagana na yung OTG. So, pipili lang ako dito itong ano ng Shopee store ko. So, ano lang natin siya, i-copy lang natin siya. And then, copy natin siya doon sa ating USB. And then, tingnan natin kung nasa USB ko na ba siya nakasave. Pindutin nyo lang yung USB storage kung anong USB or pangalan ng USB nyo. So yun guys, nandyan na nga yung file na copy na natin sa ating USB. So ganun lang guys. So I hope na nakatulong ang video na to sa inyo kung paano mag-open ng OTG ng ating Samsung. Please don't forget to subscribe.